Okay, so meron na naman tayong isang pasyente mga kaibigan, namumuro si HP ngayon, no? Ang problema ni client dito mga kaibigan, nagpa-pop up daw yung BIOS ng kusa. So auto pop up daw yung BIOS upon restart or upon opening the computer. So try nga natin. BIOS nito parang F10 direct eh. Yun. Okay. Turn off natin. Turn on natin ulit mga kaibigan. Okay. Kusa siyang nagpipindot din mga kaibigan, no? Ganito lang siya mga kaibigan, nagbi-beep sound. And then kusang pumapasok sa BIOS, no? Parang nag-auto press yung F10. Kahit i-disable natin yan using a software, hindi gagana. Nag-auto enter sa BIOS, F10 key, nagpipindot, and then nagbi-beep sound din siya. Na-experience ko na to mga kaibigan, kahit na i-disable ko yung F10 key, nagamit yung software natin, hindi pa rin siya ma-disable. Nag-auto enter pa rin siya. Ngayon, ang problema dito mga kaibigan is the keyboard itself. Kailangan nating i-test, no? I-disable natin, then try nating i-power on kung hindi na siya nagda-direct. Power off natin, then power on ulit. Papasok na naman sa BIOS yan, yon. Ganyan lang siya. Yan, pamasok na naman sa BIOS. Power off natin. Pag tinurn on natin yan, diretso siya, F10 nagpapakita dito, ibig sabihin, yon. Wala. Babalik-balik lang sa ganyan mga kaibigan. So this time, ang gagawin natin, i-disable natin and toto yung keyboard. Tignan natin kung merong pagbabago or hindi na siya diretso. Alright? So let's do this mga kaibigan. Baklasin natin to. So buksan natin tong laptop mga kaibigan. And then i-disable natin yung kanyang keyboard. So bali dito, kailangan na talaga mga kaibigan is replacement. Yun. So disable natin yung buong keyboard. Ito yon mga kaibigan. Tanggalin natin yan. Then dikwatin natin. Careful lang. So close out muna natin. Ganun lang naman siya kasimple tanggalin. I-open nyo yan, then hilain nyo lang. So close. Nakaganyan lang muna. Ngayon tignan natin kung magpa-pop up pa yung BIOS. So moment of truth mga kaibigan, turn on natin. Magpa-pop up pa ba yung BIOS? Yung magda-direct pa ba? Okay. So yun na. Okay na mga kaibigan, hindi na siya nagpa-pop up. Ganun lang kasimple yung keyboard replacement na kailangan dyan. Or kung separated naman yung power button, kung mapagtsagaan nyo pa, kung medyo wala pa tayong budget, pwede nyo i-disable gamit kayo ng external keyboard as long as yung HP ninyo separated yung kanyang power button. So try natin mag-restart. Alt F4. Refresh. Para ma-check natin kung wala na talaga. Disable na yan. Gamit na tayo ng external keyboard. Shutdown. Then try natin i-open ulit kung hindi na siya magpapakita. Okay. Turn on natin ulit. Da-direct pa ba sa BIOS? Hindi na. Okay. So far so good mga kaibigan. Okay na po siya. Keyboard problem, yung nag-auto pop up yung BIOS. So okay na, yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood mga kaibigan at huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. Thank you.